Magandang araw sa inyo mga ka-GV. Pag-usapan lang natin ng konti yung rally na or yung ginagawang No Remittance Day sa mga OFW ng mga DDS. So sa mga kapwa ko mga OFW, mag-isip po kayo. Huwag po kayong basta-basta sumali sa mga ganyang mga gawain na mga pinapakalat ng mga DDS. Actually po, isipin niyo po yung mga pamilya niyo na umaasa sa inyo. Wag niyong lagay sa politika yung mga bagay na ginagawa natin na bilang OFW. Actually ano yan isang frustrated moves ng mga DDS yan, na wala na silang magawa kung ano-ano na. Hindi naman lahat ng mga OFW ay mga sinusuportahan yung dating Pangulong Rodrigo Duterte. Actually tayo bilang OFW dapat kung ano yung natin, kung ano yung dapat doon tayo lumugar. Lalo na may mga sinusuportahan tayong mga pamilya, lalo na ngayon parating na yung mga graduation sa Pilipinas. So kailangan nila yung suporta natin financially. Actually nakakatawa nga lang yung mga iba sabi nila ipapadala ko na yung lahat ng mga sahod ko before 28. Tanga lang naman yung gumagawa nun. Ganun din actually. Kung i-advance nyo po yung papadala nyo at makikisali kayo sa remittance day, no remittance day na yan, is wala rin kwenta. So wala rin kwenta ang mga yan. So parang hindi makakagabal doon sa ang remittance ng natin para sa gobyerno. So ang panawagan ko lang ay mag-isip-isip po tayo at hindi po ganyan ang paraan para magbigay ng suporta sa inyong poon actually. So gumawa kayo ng ibang paraan. Tsaka mag-isip-isip po kayo actually. Magbasa kayo, mag-research kayo. Ako sabihin ko na po sa inyo, dati ko pong sinuportahan si Pangulong Duterte. Pero nung nalaman ko at nagbasa-basa ako at nakinig ako sa mga balita, nag-research ako, tapos then ang daming mga realization sa akin, kaya sabi ko hindi tama. So deserve po ni Pangulong Duterte ang mahatulan siya. So kung isipin po natin yung mga namatayan, at sana po wag lang po sana pasalamat na lang po tayo at hindi nangyari sa mga pamilya natin yung mga EJK na yan. So maging lang po tayo, maging matalino lang tayo at mag-isip po tayo. Wag po natin gamitin yung TikTok o mga short videos na nakikita natin na ito po yung basehan nila para para mapaniwala. Marami pong mga articles na pwedeng basahin para malaman yung katotohanan. And of course, na alam na naman natin si PRRD matalino yan. So kung talagang matalino siya, so doon sa ICC po niya gawin yung katalinuhan niya. Idepensa niya kung hindi totoo ang ginawa niya. But for the sake of the EJK victims, ayun po, nakikipagsimpatya po ako at buong suporta po ako sa inyo na sana mapanagot po ang dapat mapanagot. Siguro hindi lang po yung dating Pangulo natin, at marami pang mga galamay na kailangan na mapanagot yan sa mga victims o mga krimen na ginawa nila noong panahon ng war on drugs. So yun lamang po sa mga kapwa ko OFW, maging matalino lang po tayo sa paggawa ng mga desisyon natin. Huwag po tayong basta-basta sumali sa mga ganyan.
At isipin po natin yung pamilya natin, bago tayo isipin yung mga politika na yan. Tayo po mga OFW, sa atin po umaasa ang mga pamilya natin. Pero sila po, yung mga politiko na yan na sinusuporta ninyo, ay maraming pera yan, marami pang pera yan, at hindi sila magugutom. Isipin po natin yung mga pamilya natin na sa Pilipinas na sa atin lang po sumusuporta. Yun lang po mga ka-GB, maraming salamat po sa inyo, at mabuhay po tayong lahat, at hanggang sa susunod na video po natin.